Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Hayaan niyo pong basahin ko ang sinasabi sa Jeremias, Kabanatang 31. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihing, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Dakilang ating Diyos, purihin siya, tayo po'y manalangin. Amang banal, tunay na ikaw ay Diyos na mapagpala. Salamat sa inyong pag-ibig at sa inyong awa. Salamat sa pagkakataong ito, pinadarama mo, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa amin, ang inyong pagmamalasakit. Salamat sa inyong salita na nahahayag sa amin at sa patuloy na salita mo na ihahayag sa amin upang ipaalala sa amin na ikaw ang aming Diyos na dapat naming purihin, sambahin, dakilain at luwalhatiin. Sa inyo, O Diyos, namin inaalay ang aming pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito pong aming papuri. Amen at amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe tungkol sa incommunicable attributes of God. Ang title po ng mensahe ngayong hapong ito ay Ang Diyos na Hindi Nagbabago. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ilan sa inyo ang nakaranas na meron kayong kinausap na kaibigan na makikita kayo sa ganitong oras, sa ganyang lugar, tapos hindi sumipot? O kaya, nagbago na ang isip? O kaya, tinamad? Nakaka-indis po yun, di po ba? Yung iba po sa atin na matagal nang may asawa, no? Madalas, sabi nga ni Pastor Bong Durana kaninang umaga, tinatanong tayo ng mga asawa natin, hindi pa ba nagbabago ang iyong pag-ibig para sa akin? Mahirap po yung tanong na yun. Pagka nagkamali po kayo ng sagot, talagang patay kayo. No? Kaya kailangan manalangin pagka tinanong po kayo ng tanong na ganoon. Alam niyo po, kaya pahirap po yung mga ganong klaseng sitwasyon. Sapagkat tayong mga tao ay laging nagbabago. Lagi tayong nagbabago. Kahit na ayaw nating magbago, nagbabago po tayo. Kahit na po wala tayong ginagawa, nagbabago po ang ating katawan, nagbabago ang ating anyo, nagbabago ang ating chemistry, nagbabago ang ating lakas. Naku, lalo na yung lakas. Ilan sa atin ang sa tuwing umaga na lang na ginawa ng Diyos ay parang nakikipagbuno para lang bumangon magmula sa ating pagkakaimbing. O di kaya, pagka tayo matutulog na, parang napakalaking hirap yung makatulog. Dati naman, isang sandal lang natin, tulog na tayo. Lagi po tayo nagbabago. Hindi kaya mahirap nating ma-imagine
hindi natin maisip kung paano ba yung isang Diyos na hindi kailanman nagbabago. Ang ating layunin sa pag-aaral ng mga kagilagilalas na katangian ng Diyos ay upang lalo pang lumawak ang ating pagkakilala sa Kanya. Lumalim ang ating pananambahan sa Kanya. At lalong tumibay ang ating pananalig sa Kanya. Napag-aralan na natin na Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na ganap ang kaalaman ng lahat. At Diyos na sumasa lahat ng dako. Ang hirap isipin sapagkat itong mga bagay na ito ay malayo para sa atin na mga tao. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang ating Diyos na hindi nagbabago. Sa isang daigdig na palaging nagbabago. Pabago-bago ang klima. Pabago-bago ang temperature. Pabago-bago ang ekonomiya. Pabago-bago ang traffic. Ay, hindi nga pala nagbabago yun, ano? Dahil parang permanente na ang traffic dito sa atin. No? Ang sabi nga daw nila, ang Maynila ay may instant traffic. Add a little water, ulan, at traffic na. No? Ganyan nakapermanente ang traffic sa atin. So ang pagbabago-bago lang ng traffic ay ang bilis ng inyong gapang sa traffic. Pero nagbabago pa rin. Sa isang daigdig na palaging nagbabago, tayo'y makakahanap ng kapayapaan at kaaliwan sa katotohanang mayroon tayong Diyos na hindi nagbabago. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa hapong ito, ang dalangin po namin ay punuin mo ang aming puso at isipan ng katotohanan ng inyong hindi pagbabago sa kahit na anong panahon at magpakailanman. Nanawa, Panginoon, ito ang maging bato na maging sandigan namin, sandalan namin, kanlungan namin sa lahat ng pabago-bago naming mga sitwasyon sa aming buhay dito sa mundong ito. Kayo po magpaunawa sa amin sa pamamagitan ng inyong diwang banal at nawa ang bawat hibla ng inyong salita na aking bibitawan ngayong hapong ito ay magkaroon ng kapangyarihan para sa pagbabago ng aming mga buhay. Hindi upang kami ay malayo sa inyo, kundi upang kami ay lalo pang kumapit sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una sa lahat, mga kapatid, hindi nagbabago ang kanyang pagiging Diyos. Nahirapan po akong i-translate itong first point na ito sapagkat sa aking original na pag-aaral, ang first point po, He does not change in His being. In His being. Ang Diyos po kasi is the ultimate being. He is the only being who is self-existent. He is the only being that is not an effect, but the first cause. Wala pong pinagmulan ang Diyos. Kaya lang po, iniisip ko, ano ba ang translation ng being sa Tagalog? Sa Tagalog po, yung being, pagiging. So, bitin. No. Kaya iniisip ko po, hindi nagbabago ang kanyang pagiging Diyos. Kaya po siya hindi katulad natin at kaya po tayo hindi katulad niya. Sapagkat tayo po ay may pinagmulan, may pinanggalingan. Siya po wala. Siya po ang pinagmulan ng lahat.
At kung titigil ang kanyang pagiging Diyos, kung magbabago ang kanyang pagiging Diyos, lahat po tayo will stop to exist. Because we live and move and have our being in Him. Alam niyo mga kapatid, yun ang sinasabi ng ating teksto ngayong hapong ito. Magugunaw ang sangnilikha, ngunit siya ay magpapatuloy. Ang sabi sa Psalm 102, yung binasa natin kanina, of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. Alam natin ang experience ng pagkakaroon ng mga kasuotan na nagwe-wear out, no? Lalo na pagka may paborito kayong suotin. Mabilis mag-wear out. Meron po, nung bata po kami, hindi po kami kayamanan, medyo gipit po. Kaya bilang na bilang po ang pantalong kong maong. No? Uso po yun noon lalo na yung bell bottom. No, yung malawak na malawak yung laylayan. Kaya meron po akong paboritong maong, nasuot ko araw-araw. Alam ko na iniisip nyo, siguro nangangamoy na yon. Totoo po, inaalkoholan ko na lang po para hindi mangamoy. Pero minsan, inulan po ako, nabasa po ako ng lubusan, pag-uwi ko po ng bahay, pagubad ko po ng pantalong kong maong, parang tumayo na siyang mag-isa sa dumi. No? Pero yung pong maong ko po na yon, siguro ilang buwan na lang po, ay nasira na. Nawarak, napunit. Sa bagay, ngayon, uso yun, ano? Minsan may nakikita ako, meron ngang kasuotan ng minsan ng aking anak na, sabi ko, parang may hiwa dun sa tuhod ng maong niya. No? So, nag-wear out na ba yung garment na yon? Sa atin po kasi, ganoon ang ating experience. Kung minsan po ang ating pangangatawan, parang garment na nag-wear out. The heavens will all wear out like a garment. You will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. Hindi niya sinasabi na you are the same yesterday. In fact, mamaya makikita natin ang verse na Christ is the same yesterday, today, and forever. So Revelations, He's the Alpha and Omega. He was and is to come. Wala pong pagbabago sa Kanya. Kahit na gumuhuna po ang sannilikha, at minsan napakahirap pong isipin, ito pong laki ng ating mundo, yung lawak po ng ating universe. Paano kaya yan magpa-pass away? Pero ang sabi ng Biblia, isang araw ang lahat ng yan ay babaguhin niya. And they will all pass away, but He will remain. Ang Diyos po hindi nagbabago sa Kanyang pagiging Diyos. Siya ay laging Diyos. He is the ultimate being. He always is. Kaya nung binigay niya yung pangalan niya kay Moises sa Exodus chapter 3, sabi niya, I am. Siguro niisip ni Moises, I am what? I am. Kaya nga sa ibang translation sa English, I am that I am. Inulit mo lang No? I am the being. I am what is. Napakahirap pong paliwanag. No? In fact, merong isang lumang philosopher, ang kanyang pinaka-genius na tanong, what is? Anong ibig sabihin ng is? Pero ganun po ang Diyos. Hindi natin maunawaan dahil tayo ay finite. Siya ay infinite.
Hindi natin mauunawaan sapagkat tayo po'y may pinanggalingan. Siya ay wala. Siya po ay self-existent. Hindi po siya self-created. Wala po siya kasing beginning. Wala siyang end. Kaya hindi siya nagbabago. Sa Hebrews chapter 1, nung pinapaliwanag ng may akda ng Hebrews, kung gaano ka-superior si Kristo sa lahat ng ibang paniniwala, no? Kinote niya itong verse na ito sa Psalm 102. So Hebrews 11:1, verse 11 and 12, summarize ko na lang. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment, like a robe. You will roll them up. Like a garment, they will be changed, but you are the same, and your years will have no end. Yun po ang description ng may akda ng Hebrews kay Kristo Jesus. Kaya naman po sa katapusan ng kanyang pagsulat, sa chapter 13 verse 8 ng Hebrews, ang sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday and forever. He is the same yesterday, today, and forever. Pagka ganon, siya ay walang pagbabago. Hindi magbabago ang kanyang kapangyarihan at kalakasan. Yung lahat ng kanyang attributes, ng kanyang katangian, dahil siya hindi nagbabago, yung being niya hindi nagbabago, hindi rin nagbabago yung iba niyang mga attributes, yung kanyang katangian. At ang isang katangian niya ay His omnipotence, yung kanyang kalakasan. Sa Isaiah 40 verse 28, ang wika doon, have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. So iniisip natin, pag tayo nag-exert ng energy, tayo napapagod. Kasi nababawasan yung ating energy. No? Ang tawag nga natin doon, nalolobat tayo. No? Dahil pati mga gamit natin, ang camera natin, ang telepono natin, ang computer natin, pagka nauubusan ng power, naglolobat. Ang Diyos po, hindi ever nababawasan ng kalakasan. Kahit na nung ginawa niya ang sanlilikha, hindi siya nabawasan ng kahit kaunti man lang enerhiya. Hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Hindi rin nagbabago o magbabago ang kanyang ganap na kaalaman ng lahat. Siya ay omniscient. Alam niya ang lahat, sa lahat ng oras, sa isang iglap. Alam niya ang nangyayari sa lahat ng dako ng mundo, sa lahat ng tao na kanyang nilalang. Alam niya ang nangyayari sa lahat. Hindi siya kailangan turuan, hindi niya kailangan matuto ng kahit na ano pang karagdagang kaalaman sapagkat alam na niya ang dapat malaman. Hindi po nagbabago yon. Isaiah 40 verse 14. Whom did he consult and who made him understand? Wala. Who taught him the path of justice and taught him knowledge? Wala rin. And showed him the way of understanding. Wala. Hindi niya kailangan dagdagan ang kanyang kaalaman sapagkat alam na niya ang lahat. Hindi rin magbabago ang kanyang pagiging walang hanggan. Yung kanyang eternality. Psalm 90 verse 2. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Yung po ay isang salmo na sinulat ni Moises. Baka na hindi nyo alam, si Moises ay may sinulat na isang salmo, Psalm 90. No? At sabi nga ni Moises doon, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Kasi yung huling 40 years ng buhay ni Moises, palipat-lipat sila ng tirahan sa ilang. Kaya sabi niya, but you, Lord, you have been our dwelling place. Sa inyo kami nananahan, Panginoon. From everlasting to everlasting, you are God.
Hindi nagbabago ang kanyang pagiging Diyos. Hindi kahit konti, hindi kailanman, hindi sa kahit na anong oras. Siya ay Diyos, naganap na. Siya ay perpekto na at pinakasakdal, pinakamabuti na sa lahat. Hindi na siya pwedeng mag-improve. Psalm 18:30. This God, His way is perfect. He is perfect. Kung siya ay perfect na, wala na siyang kailangang idagdag o ibawas o baguhin. Wala na. Hindi na niya kailangan magbago o maging mas mabuti pa. Dahil siya ay perpekto na. Hindi posible na mabawasan ang kanyang pagiging ganap at perpekto sapagkat hindi siya nagbabago. Ang kanyang kalikasan ay constant. Tayo ay unconstant, siya ay constant. Lagi siyang ganun, hindi nagbabago. Pangalawa, hindi nagbabago ang kanyang mga layunin at kalooban. Una, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Sabi ng iba, it is the woman's privilege to change her mind. No? Medyo sabi ng iba, sexist daw po yung salitang gano'n, ano? Dahil ang woman daw po, pabago-bago ng pag-iisip. Ewan ko, mas marami akong kilala na lalaki na mas changeable ang pag-iisip. No? Isa na po ako doon. Pabago-bago po ng ating pag-iisip. Ang Diyos po hindi nagbabago ng kanyang isip. Sabi sa Job 23:13, but He is unchangeable. And who can turn Him back? What He desires, that He does. He is unchangeable. Numbers 23:19. God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Ang sagot po doon, no. He will do what He says He will. He will fulfill what He has spoken. At yung pong wika na yon, alam niyo po kung kanino pong nagdaan yung wika na yon. Kay Balaam. Si Balaam po sa Numbers 23 ay isang bayarang propeta. Bulaang propeta na, bayarang propeta pa. Hinayang siya ni Balak para i-curse ang Israel, pero wala siyang masabi kung hindi pagpapala sa bayan ng Diyos. At kasama ito sa sinabi niya. In fact, si Balak, nilipat pa niya ng lugar ang katatayuan ni Balaam para baka sakaling magbago ang sasabihin ng Diyos. Hindi po nagbago. Sapagkat hindi nagbabago ang kanyang pag-iisip. 1 Samuel 15:29. And also the glory of Israel will not lie or have regret, for he is not a man that he should have regret. Hindi po siya katulad natin. Pero may mga question ang ibang mga teologo tungkol sa paniniwalang ito. Halimbawa, may mga scripture daw po na nagsasabi na parang nagbabago ang Diyos. Halimbawa, nagbago ba siya nung nanambahan ng golden calf ang mga Israelita? Sa Exodus chapter 32 verses 9 to 14, wala po siya dyan sa board. Tignan po niyo sa Bible nyo. No? Exodus chapter 32 verses 9 to 14, ang sabi ng Panginoon kay Moises, nagalit siya. I have seen this people and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone and that my wrath may burn hot against them, that I may consume them in order that I may make a great nation of you. But Moses implored the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people? So nagmakaawa siya. So ano ang ginawa ng Diyos? And the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing on His people. Ang sabi ng iba, nagbago ang Diyos. Alam niyo, hindi siya nagbago. Sapagkat meron siyang long-term plan para sa Israel, di ba? Sapagkat magmumula sa Israel ang magliligtas ng buong mundo.
Hindi niya pwedeng puksain ang kanyang bansa. Hindi niya pwedeng talikuran ang pangako niya kay Abraham. Magmula kay Abraham, ang lahat ng mundo ay pagpapalain niya sa pamamagitan ng kanyang Mesiyas. So hindi siya nagbago. Bakit kaya sinabi yun dito? Yun po ay isang anthropomorphism. Isang pananalita sa scripture kung saan parang ginagawa ng writer na parang may human nature o may human habits ang Diyos. Na para siyang nag-regret. Actually, hinimok niya lang na manalangin si Moises. Gusto niya lang na makilala ni Moises kung gaano kalalim ang sakit, ang lalim ng kasalanan ng Israel. At nung kinilala ni Moises yon, at inalala ni Moises yung pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, he relented. Pero hindi siya nagbago. Pangalawa, nagbago ba siya nung binigyan niya ng 15 years na dagdag si Hezekiah? Sa Isaiah 38 verses 1 to 6, sinabihan ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah si Hezekiah na ikaw ay magkakasakit at ikaw ay mamamatay na. So sa lungkot niya, si Hezekiah ay umakyat sa kanyang tulugan, humarap sa dingding at siya'y nanalangin, O Panginoong Diyos, maawa ka sa akin, pahabain mo pa ang aking buhay. Humingi siya ng tawad, humingi siya ng mercy ng Panginoon. At dahil doon, sabi ng Diyos kay Isaiah, bumalik ka doon kay Hezekiah, sabi mo sa kanya, bibigyan ko pa siya ng 15 years. 15 years pa. Alam nyo, hindi naman talaga papatayin ng Diyos si Hezekiah. Dahil hindi pa niya ipinapanganak noon si Manasseh, yung kanyang magiging heir. Si Manasseh, ang line na iyon, ang pagmumula ng Mesiyas. Si Jesus. So hindi babaguhin ng Diyos yung pangako niya na yun. So hindi siya nagbabago. Ano ang ginawa niya? Hinimok niya lang si Hezekiah na manalangin sa kanya, na maging dependent sa kanya. So hindi siya nagbago. In fact, sa Matthew 1:10, sa genealogy ng ating Panginoong Jesus, ang sabi doon, and Hezekiah, the father of Manasseh, and Manasseh, the father of Amos, and Amos, the father of Josiah. Wala siyang balak na tanggalin si Hezekiah sapagkat yung lahat ng linyang yon ay hindi matutuloy. Doon magmumula ang Mesiyas. So hinimok niya lang na manalangin. Naalala niyo si Jonah, ayaw niya magpunta sa Nineveh. Dahil sabi niya, pag nagpunta ako doon at nag-preach ako ng gospel doon, baka may masave doon sa mga yon, galit na galit ako doon sa mga taga Nineveh. Sapagkat yun ay mga Gentile, hindi lang Gentile, kundi mga kaaway ng Israel. So ayaw niya magpunta. Di ba, nagpunta siya sa kung saan? Sa Tarshish. No? Sumakay siya sa vapor. Binagyo yung vapor. Dinaanan ng Christine. No? At dahil sa lakas ng bagyo, sabi niya, ako ang may dahilan nito. Kaya itapon niyo ako sa dagat. Aba, siyempre, masunuri naman yung mga kasama niya sa vapor. O sige, ganun pala ha. O itatapon ka namin. And he ended up saan? Sa tiyan ng sambalyena. Sabi ng iba, imposible naman yon. Meron bang imposible sa Diyos? So sa loob ng tiyan ng balyena, nagkaroon sila ng prayer meeting ng Panginoon. At dahil doon sa kanyang pananalangin, siya ay iniluwa doon sa beach, sa metapat ng Nineveh, at siya ay nakapag-preach ng gospel. At ano nangyari? 120,000 ng citizens ng Nineveh ang naniwala sa Diyos. Ang sabi ni Jonah, sabi ko na nga ba, Panginoon kaya ayoko talaga magpunta dito. So nagbago ba ang Diyos? Nung nagrepent yung mga taga Nineveh? Hindi. Ang una niyang sabi kay Jonah, 40 days and Nineveh will be destroyed.
So yun ang order ng Panginoon. Binago ba niya dahil sila ay nagsisi? Hindi. Sapagkat kasama dun sa warning ni Jonah sa Nineveh ay ang suggestion na sila ay magsisi. Kung hindi kayo magsisisi, lilipulin kayo ng Diyos. At sila ay nagsisi. O di hindi sila nilipol ng Diyos. Hindi po nagbabago ang kahabagan at kagandahang loob ng Panginoon. Yung sinabi sa Genesis 6:6, "And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart." O yung sinabi niya kay Samuel, "I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments." Yung ba ay nagbago ba siya? Hindi po. Yung po, katulad po ng sinabi ko kanina, ay anthropomorphism. Isang paglalahad ng isang gawain ng Diyos in human terms para maunawaan nila kung gaano kalungkot ang Diyos na nagkasala ang kanyang mga nilalang. O gaano siya kalungkot na yung hari na pinili ng Israel ay hindi naging tama ang lakad. So hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang kahabagan sa kanyang mga hinirang. Sabi niya sa Malachi 3:6, "For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed." Sinasabi ni Malachi dito ang isang prophecy na kayo, Israel, kayo ay talagang nagpakalayo-layo na kayo sa Diyos. Tapos ang sabi ng Diyos sa kanya, "For I, the Lord, I do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed." Kasi may pangako ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang kahabagan. Kaya nga yung sinabi sa Lamentations 3:22, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end." Parang kanta, no? "They are new every morning. New every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness." Lamentations po yun. Hindi po nagbabago ang kahabagan ng Diyos. Kahit kailan. Hindi nagbabago ang kanyang mga plano at pakay. Isaiah 14:24, "The Lord of hosts has sworn, as I have planned, so shall it be, and as I have purposed, so shall it stand." Ang sabi sa Ezekiel 24:14, "I am the Lord, I have spoken, it shall come to pass, I will do it. I will not go back, I will not spare, I will not relent. According to your ways and your deeds, you will be judged, declares the Lord God." Naku, nakakatakot yun, ano? Kahit doon, hindi siya magbabago. Sa Psalm 33:11, "The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations." Hindi nagbabago ang mga pakay at layunin at kalooban ng Diyos. Dahil sa ganitong kalikasan ng ating Diyos, hindi dapat umasa ang mga ayaw tumanggap sa kanyang alok ng kaligtasan na sila ay makaliligtas sa pinangako niyang puot at parusa sa mga masasama. Kasi baka merong ilang sa atin, parang ipinagliliban pa, pinapabukas-bukas. At saka na ako mag-accept, saka na ako magre-receive, saka na ako lalapit sa Diyos, saka na ako magtitino. Baka naman kung ako'y mabait, pagka nakatayo na ako dun sa kanyang harapan, magbago ang isip niya. At hindi niya ako itapon sa impyerno. Hindi po. Hebrews 10:26-27. "For if we go on sinning deliberately, after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and the fury of fire that will consume the adversaries." Matakot po tayo. Hindi po magbabago ang Diyos
Pagdating na ho sa paghuhukom, kung kayo po ay wala pa sa Kanya, kumanlong na kayo sa Kanya. Kung kayo po ay nagpapakalayo pa sa Kanya, ay naku, lumapit na po kayo. Kung nag-iisip pa po kayo na baka magbago ang Kanyang kalooban, hindi po magbabago ang Kanyang kalooban. Ang Kanyang tingin sa kasalanan ay ganun pa rin. Ang Kanyang puot ay hindi magbabago. Pero mga kapatid, hindi rin magbabago ang Kanyang kahabagan. Sa kabilang dako, ang lahat ng hinirang niya, lahat ng binuhay niya na maguli, lahat na binorn again niya, lahat ng tumanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, pananampalataya na siya rin ang nagkaloob, ay makakaasa na matutupad ang Kanyang pakay para sa kanilang buhay na walang hanggan. Ano ba ang pakay ng Diyos na hindi magbabago? Romans 8:28-30. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. For those whom He foreknew, minahal niya from before. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, past tense, He also called, past tense. And those whom He called, past tense, He also justified, past tense pa rin. And those whom He justified, He also glorified. Past tense pa rin po yun. In other words, glorified na po ang lahat ng naligtas kay Jesus. Kaya sabi sa Ephesians chapter 2, verse 7, He has seated us in the heavenly realms with Christ Jesus. Parang nakaluklok na po tayo sa langit kasama ng ating Panginoong Jesus because we are in Christ. Hinding-hindi po magbabago yun. Hinding-hindi po magbabago yun. Pangatlo, hindi nagbabago ang Kanyang mga tipan at pangako. Hindi nagbabago ang Kanyang tapat na pag-ibig sa bawat isang hinirang niya. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Siya po ay may covenant sa atin na nakabase po sa Kanyang steadfast love, isang pag-ibig na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Psalm 103:17, but the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting, walang katapusan, on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Daniel 9:4, nananalangin si Daniel sapagkat malapit na silang bumalik dapat sa Israel. Malapit na dapat yung ipinangako ni Jeremiah na yung mga exile ay babalik na sa Israel. Nananalangin siya, sabi niya, I prayed to the Lord my God and made confession saying, O Lord, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. Hindi po nagbabago ang Kanyang pag-ibig. Hindi rin nagbabago ang Kanyang pagtawag at pagpapala. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Tayo po ay tinawag niya unto salvation. Hindi po magbabago yun. Tayo po ay tinawag niya from even before the foundations of the world. Hindi po magbabago yun. 2 Timothy 2:19, but God's firm foundation stands bearing this seal. The Lord knows those who are His. And let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Kilala niya lahat ang Kanyang pinili. Kilala niya ang bawat isa na mananampalataya sa Kanya. Alam niya lahat ang ating pinagdaanan, ang ating pagdadaanan, ang ating mga challenges, ang ating kahinaan. At tayo ay mahal pa rin niya. Hindi po nagbabago yun. Ito ang isang magandang verse. James 1:17.
Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Naalala niyo, siguro familiar sa inyo yung linyang yon, ano? There is no shadow of turning with thee. Nasa great is thy faithfulness po yun. Doon po yung kinuha sa James 1:17. Sinabi po yun ni James sa konteksto ng mga paghihirap na dinadanas ng mga tunay na Kristiyano dahil sila'y namumuhay na ngayon sa Panginoong Diyos. Sabi niya, every good and perfect gift comes from above, from the Father of lights, at hindi magbabago yon. Why? Because there is no variation or shadow due to change in Him. Kahit na anino ng pagbabago, hindi mangyayari sa ating Diyos. Hindi siya uurong sa kanyang pangako, lalo na ang pangakong pagliligtas. Hebrews 6:17-18. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Meron ba tayong dahilan na umasa sa ating kaligtasan? Meron, mga kapatid. Unchangeable character ng ating Diyos. Unchangeable na pangako niya. Meron tayong pwedeng tanganan. Meron tayong pwedeng tindigan. Meron tayong pwedeng sandalan. Meron tayong pwedeng kanlungan. Sapagkat siya ay hindi kailanman magbabago sa kanyang mga pangako. Ano ang ating tugon sa ganitong panatag at hindi nagbabago na Diyos? Magpakailanman. Ano ang tugon dapat natin? Una, ang ating Diyos na sinasamba at pinananampalatayanan ay ganap na at wala nang ibubuti pa. Siya na ang pinakasakdal na Diyos. Maaari nating italaga ang ating buhay sa Kanya. Buhay natin ngayon at buhay natin magpasawalang hanggan. Kung siya ay pabago-bago, mahirap umasa sa Kanya. Ngunit siya ay hindi nagbabago. Datapwat tayo ay dapat umasa sa Kanya. Pangalawa, maaari nating asahan ang Kanyang kalooban para sa ating daigdig, para sa buong sangnilikha, at para sa atin. Hindi niya babaguhin yon. Ang Kanyang kalooban para sa daigdig na ito ay babaguhin niya in the end. Darating ang Kanyang anak. I-establish ang Kanyang kaharian dito sa lupa. Babaguhin ang lahat ng tao. At ang Kanyang mga hinirang na nampalataya sa Kanya ay Kanyang iaakyat sa langit at gagawing mga kasama niya sa pamamahala ng Kanyang kaharian. Yan ang Kanyang kalooban. Yan ang kalooban niya na nasa Biblia. Hindi magbabago yan. Pangatlo, maaari nating sandalan ang lahat ng Kanyang mga dakilang pangako. Kaligtasan, pagbabanal sa atin hanggang tayo'y maging kawangis ni Kristo, at kalwalhatian sa Kanyang piling sa langit. Mga kapatid, meron ba sa inyo ang nanghihina dahil sa inyong mga nararanasan na sitwasyon sa inyong buhay? Meron po tayong Diyos na pwede nating sandalan. Kayo ba ay nanghihina dahil nararamdaman nyo na unti-unti nang nawawala at naaagnas ang inyong kalakasan? Kasama na po ako dyan. Araw-araw yan po ang aking nararamdaman. Na parang, Panginoon, parang malapit mo na akong kunin. Nanghihina na ako, O Diyos.
Parang every weekend na lang. Meron akong binubuno na sakit. Pero ako'y lingkod niya at dapat akong maging tapat. At tanging kalakasan lang niya ang aking pwedeng sandalan. Yung kalakasan niya na hindi nagbabago. Pangako niya na hindi nagbabago. Layunin niya na hindi nagbabago. So kung meron po kayong sakit, ipasa Diyos po natin. Siya po ang may hawak ng lahat. May pangako siya sa atin. May pangako siyang kalwalhatian. May pangako siyang pangangalaga para sa ating mga mahal sa buhay. May pangako siya sa atin, mga kapatid. Hindi magbabago ang pangakong yon. May pag-ibig siya sa atin na hindi magbabago. Nawa yun ang ating tanganan. At sa ganong paraan, tayo ay lalong manambahan sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Malinaw po ang inyong katuruan magmula sa inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na maging matapang, na lumakas, na maging matibay, na lalo pang manalig, na higit pang sumamba sa inyo dahil sa inyong kagila-gilalas na hindi pagbabago sa lahat ng panahon. Maaasahan, masasandalan, makakanlungan. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan yan. At nawa, yan ay aming maging kanlungan sa bawat oras ng aming buhay na lalabi. Tayo po'y tumayo. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at ng Kanyang anak na si Kristo Jesus na ating mananakop at tagapagligtas at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Kanyang diwang banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan, O aming Diyos na hindi kailanman magbabago. At ang lahat ay nagsabi, Amen at Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.